Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Arnie, at sa pagkakataong to, gusto ko lang ilabas tong kwento na ilang beses ko nang tinangkang ibaon sa sarili ko. Hindi ko alam kung para saan, pero siguro, para kahit papaano, come on. Kasi totoo to, totoong kasalanan, totoong kahinaan. Driver ako ng isang mayamang pamilya. Hindi sila yung tipong noisy, hindi rin sila sweet. Lahat sila, parang business deal lang ang bawat kilos. Kain sabay-sabay, pero parang kanya-kanyang mundo. Hindi uso yung anak, kumain ka na? Baka nga mas madalas pa nilang kausapin yung aso kesa sa isa't isa. Ako, tahimik lang. Trabaho, sundo, hatid, luto minsan pag-trip ng lola ng pamilya. Pero simula nung naging regular ko nang hinahatid si Clarice, anak ng amo ko, doon nagsimula lahat. Hindi ko inasahan na mapapansin niya ako. Ako yung driver na simple lang. Hindi kagwapuhan, hindi rin mayaman. Pero siguro kasi pareho kaming may kulang. Nagsimula sa simpleng tanong niya, anong ginagawa mo pag wala kang trabaho? Sagot ko, wala, tulog, kain, minsan inom. Tapos tatawa siya ng konti. Hindi yung bastos na tawa, pero yung parang sinasadyang hindi ipakita na natutuwa siya. Hanggang isang gabi, pauwi kami galing sa isang event. Formal siya, naka-black dress, yung tipong bihira ko makita suot niya. Amoy perfume na mahal, pero hindi overpowering, sakto lang, pero malala kung gaano ko naalala hanggang ngayon. Bigla siyang nagsabi, ayoko pa umuwi. Dumaan kami sa isang madilim na lugar, tahimik. Sabi ko, gusto mo, saglit lang tayo dito? Doon ko nakita yung tingin niya. Hindi yung tingin ng amo sa driver. Hindi rin tingin ng babae sa lalaki. Parang tingin ng isang tao na uhaw sa haplos, kahit bawal. Parang, gusto kong maramdaman na buhay ako kahit isang beses lang. Hindi ko alam kung ako ba yung mali o siya. Pero hindi ko na napigilan sarili ko nung unti-unti siyang lumapit. Hindi kami nag-usap, parang katawan na lang yung nagdesisyon. Init, amoy, balat, lahat yun nagsalita bago pa kami magsalita ng totoo. Doon, sa loob ng kotse ng tatay niya, nangyari yung hindi dapat. Hindi to pelikula, wala kaming theme song. Pero bawat paghinga niya malapit sa leeg ko, ramdam ko kung gaano siya uhaw. Hindi sa pagmamahal, kundi sa pansin. Sa haplos, sa init. Pagkatapos noon, walang, sorry, walang, ulit tayo. Tahimik, parang nangyari lang dahil kailangan. Parang gutom na kinailangan mong busugin kahit alam mong hindi naman yun ang tunay mong kailangan. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung ako lang ba yung nagdala ng bigat nung gabi na yun. O baka pareho lang kaming mahina. Pareho lang kaming may sugat na hindi namin kayang aminin. DJ, mali to. Alam ko, pero anong gagawin mo kung minsan, yung mali, siya rin yung unang beses mong naramdaman na may pumansin sa'yo hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto? Paano ba lalabanan yung ganon? Paano kung minsan, ang pinaka nagpapasaya sa'yo, siya rin yung pinaka nakakasira sa'yo? Paano kung mali na nga, pero doon ka lang nakaramdam na buhay ka? Hindi to nagsimula sa isang tinginan lang tapos may nangyari. Hindi rin to kwento ng biglaan. Unti-unti to, parang tubig na unti-unting bumabaha pero hindi mo napapansin hanggang sa nandun ka na sa gitna, wala ka nang matakbuhan. Si Clarice, kung titingnan mo, perfect. Maganda, maputi, laging maayos manamit, mabango. Pero hindi siya yung tipong mapapansin mo agad na may problema. Sanay siyang umiti na parang wala. Pero minsan kasi, yung mga taong pinakamaraming ngiti, sila rin yung pinakamaraming tinatago. Araw-araw ko siyang hinahatid at sinusundo. Lahat ng gala, ako kasama. Sa umpisa, puro utos lang. Kuya, pakibilisan. Kuya, pakiliko rito. Pero habang tumatagal, nagiging kwento na. Alam mo, hindi ko nga alam kung kilala ba talaga ako ng pamilya ko o iniisip lang nilang trophy ako. Nagulat ako noon. Hindi ko in-expect na magbubukas siya ng ganun kabigat. Nalaman ko, lumaki siyang parang exhibit lang. Hindi siya lamaking niyayakap ng magulang. Hindi siya tinuturuan ng simpleng lamang. Puro pera, puro regalo. Pero wala yung simpleng, anak, proud kami sa'yo. Laging may kulang, laging may distansya. Ako naman, hindi ko ikakaila, sanay akong kulang. Laking hirap, laking kalsada, pero marunong akong magpanggap na buo. Marunong akong umiti kahit bitbit ko buong problema ng mundo sa likod ko. Kaya siguro nag-click kami, hindi dahil swak kami, kundi dahil pareho kaming may sugat. Sa bawat biyahe namin, parang unti-unti kaming naghuhubad. Hindi ng damit, kundi ng sarili. Konti-konti, tinatanggal namin yung mga kwento na hindi namin masabi kahit kanino.
Para kaming 2 taong hindi marunong humingi ng yakap pero umaasang may magbibigay. Hindi ito love story. Hindi kami yung tipong magsasabing, mahal kita. Parang sabay kaming naghahanap ng init sa maling paraan. Pareho naming alam na mali, pero minsan, hindi mo na hinahanap kung tama o mali ang hanap mo. Yung kahit sandali, maramdaman mong may nakakakita sa'yo. Minsan, habang nagmamaneho ako, napapansin ko yung mga mata niya, laging malayo ang tingin. Laging parang may hinahanap. Hanggang isang araw, tinanong niya ako, Arnie, bakit parang ang dali mong ngumiti kahit alam kong hindi ka masaya? Hindi ko nasagot, kasi totoo, ganun din siya. Sanay kami magtago, sanay kami magpanggap na okay kahit hindi. Hindi ko alam kung sino sa amin ang unang nadulas, pero isang gabi, humawak siya sa braso ko habang nagmamaneho. Saglit lang, pero ramdam ko init ng palad niya. Ramdam ko yung panginginig. Parang parehong may gustong sabihin pero hindi masabi. Doon ko na naintindihan, hindi ako pinansin ni Clarice kasi trip niya lang. Hindi niya ako nilapitan dahil bored siya. Nilapitan niya ako kasi pareho kaming gutom sa pansin, gutom sa haplos, gutom sa kahit sinong titingin sa'yo hindi bilang amo o driver, kundi bilang tao. Hindi ko siya sinisi. Hindi ko rin sinabing mahal ko siya. Kasi ang totoo, hindi ko rin alam kung anong meron. Basta pareho kaming may sugat. At sa bawat paglapit namin sa isa't isa, parang sinusubukan naming buuin yung sarili gamit yung init na galing sa maling paraan. Tanong ko lang, paano mo mararamdaman na buo ka kung ang tanging paraan mo lang para punuin sarili mo, galing sa isang taong mas basag pa sa'yo? Paano kung pareho kayong sira, pero sabay niyong pinilit na kayo na lang ang magpuno sa isa't isa? Pagkatapos nung gabi na yon, akala ko magbabago na lahat. Akala ko, kapag nagkaroon ng ganong nangyari sa pagitan ng 2 tao, lalo na kung hindi dapat, may kasunod na yon. Either iiwasan ka o lalapit pa lalo. Pero ang nangyari, wala. Parang walang nangyari. Kinabukasan, sinundo ko siya ulit. Suot niya yung usual niyang damit, yung simpleng blouse at jeans na mamahalin. Nakalugay buhok niya, amoy shampoo na sobrang linis. Umupo siya sa likod. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Diretso lang tayo, yun lang ang sinabi niya. Walang ibang salita, normal. Parang driver lang ulit ako. Parang hindi ko siya hinalikan sa leeg. Parang hindi ko hinawakan bewang niya. Parang hindi kami parehong humihingal sa loob ng sasakyan ng tatay niya. Gusto kong isipin na normal lang yun para sa kanya. Na baka sanay siyang ginagamit lang ang katawan niya para maramdaman na buhay siya. Pero sa loob-loob ko, umaasa akong may naramdaman din siya. Kahit konti. Ako yung hindi mapakali. Ako yung parang ewan. Guilt. Oo, ramdam ko yun. Pero mas ramdam ko yung bitin. Bitin hindi lang dahil kulang, kundi dahil hindi ko alam kung ano talaga kami. Hindi ko alam kung totoo ba yung mga titig niya nung gabing yun o baka nagkataon lang. Na baka ako lang yung masyadong umasa. May mga araw na nagkakatinginan kami sa rearview mirror. Minsan, parang may gustong sabihin yung mata niya, pero agad din siyang lumilihis ng tingin. Ako naman, napapaisip, ako lang ba to? Ginamit lang ba niya ako? O baka naman parehong hindi namin kayang sabihin kung ano talaga yung gusto namin. Lalo akong nalito nang bumalik siya sa pagiging amo. Kuya, pakibilisan ha, late na ako. Ganon ulit, yung kuya na parang binura lahat ng nangyari. Pero ramdam ko sa boses niya na may ibang bigat. Hindi siya galit, hindi rin siya masaya. Parang bakas ng takot. O baka ako lang to. Baka ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano para lang bigyan ng kwento yung nangyari. Tuwing gabi, hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa utak ko yung mga sandaling nandun kami sa gitna ng dilim. Init ng balat niya, amoy ng pabango niya, yung paghinga niyang mabilis, yung mahihinang ungol na parang pilit niyang kinakain. Pero kinabukasan, parang walang bakas. Para akong baliw. Gusto kong tanungin siya, gusto kong sabihin, anong tingin mo sa akin? Wala lang ba talaga yun sa'yo? Pero wala akong lakas ng loob. Hindi ko alam kung dahil ba driver lang ako o dahil natatakot akong marinig na, oo, wala lang talaga yun sa kanya. Tuloy ang trabaho ko, hatid sundo, coffee run, grocery, pero hindi na ako yung dating ako. Parang bawat tingin ko sa kanya, naghahanap ako ng sagot na hindi naman niya kayang ibigay. Hindi ko alam kung mas masakit na wala siyang naramdaman o mas masakit na baka pareho kaming hindi marunong umamin. Hanggang ngayon, tanong ko sa sarili ko, ako lang ba to? Ako lang ba yung may bitbit na bigat? O pareho lang kaming marunong magtago, kaya kahit parehong sugatan, nagpapanggap na buo? Hindi ko alam kung paranoia lang o talagang may napapansin na sila,
pero ramdam ko, iba na yung tingin ng mga tao sa bahay. Yung mga kasambahay, minsan pag dumadaan ako, nagkakatinginan, nagbubulungan. Yung tipong parang may alam pero pilit nilang hindi sinasabi ng harap-harapan. Hindi ko sila masisi. Sa laki ng bahay, maliit lang ang mundo naming lahat. Kahit mahina ang usapan, mabilis kumalat ang bulong. Isang gabi, pauwi kami ni Clarice. Medyo lasing siya galing sa party. Tahimik lang siya sa likod, pero ramdam ko na gusto niyang hawakan ako. Ilang beses kong naramdaman yung dulo ng daliri niya sa braso ko, parang sinusubukan kung pwede pa. Hindi na ako nagreklamo. Kahit bawal, kahit mali, hindi ko rin kayang iwasan. Tapos, biglang tumawag ang tatay niya. Nasaan na kayo? Bakit ang tagal? Doon ko naramdaman yung lamig sa batok ko. Para akong nanlambot sa upuan. Akala ko doon na matatapos lahat. Buti na lang, mabilis mag-isip si Clarice. Traffic po, sagot niya, yung boses niya steady, parang wala siyang ginagawang mali. Pero habang nakahawak siya sa akin, habang nagsisinungaling siya sa telepono ng tatay niya, doon ko naramdaman kung gaano kalalim tong pinasok naming dalawa. Hindi na to simpleng landian. Hindi na to biro. Nilulubog na namin yung sarili namin sa kasalanan, pero imbis na lumangoy palabas, parang lalo naming ginustong malunod. Simula nun, hindi na ako mapakali. Sa bawat paghatid ko sa kanya, may kaba na akong dala. Hindi na ako makatingin ng diretso sa ibang kasambahay. Pakiramdam ko, bawat galaw ko, sinusundan ng mga mata. Bawat paglingon ko sa rearview mirror, hindi lang mukha ni Clarice ang nakikita ko, pati sarili kong takot, bumabalik. Pero mas malala, hindi lang kaba ang nadala ko. Nadala ko rin yung sarili kong damdamin. Yung hindi dapat, yung bawal, yung hindi ko akalaing mararamdaman ko para sa kanya. Sa bawat pagdampi ng balat niya sa akin, parang lalo akong nalulubog. Sa bawat sulyap niya na parang gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa, lalo akong nahuhulog. Minsan, naglalakad ako sa garahe, nahuli kong nakatitig siya sa akin mula sa terrace. Yung tingin na parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya kayang bitawan. Hindi siyang umiti, hindi rin akong umiti, pero ramdam naming pareho, hindi lang kami basta driver at amo. May namamagitan na sa amin kahit pilit naming hindi binabanggit. Pati trabaho ko, nadadamay na. Late na akong gumising. Minsan, mali ang dinadaanan ko. Naiiwan ko yung susi kung saan-saan. Hindi na ako yung dating maayos magmaneho. Hindi ko alam kung iniisip ba ni Clarice na mahulog din siya. Pero ako, alam ko na, palalim na to. Hindi ko alam kung mas natatakot ako sa mahuli kami o mas natatakot ako sa sarili kong nararamdaman. Kasi paano kung sa huli, ako lang pala talaga yung nahulog? Paano kung ako lang ang lumulubog, habang siya, nagsasaya lang sa ibabaw? Gabi-gabi akong umuuwi na parang hindi ko nakilala sarili ko. Dati, kahit pagod, kaya akong ngumiti. Kaya akong magpanggap na okay lang lahat. Pero simula nung nangyari sa amin ni Clarice, parang unti-unti akong binubura ng sarili kong mga desisyon. Parang bawat hakbang ko pauwi, may bitbit akong tanong na hindi ko kayang sagutin. Ito ba talaga ang gusto ko? Ako ba tong pumili ng ganito o nadala lang ako ng init, ng pagkakataon, ng kalungkutan? Hindi ko masabi, kasi sa bawat hawak niya sa akin, sa bawat sulyap niya na parang may ibang kahulugan, hindi ko kayang magsinungaling, gusto ko rin siya. Gusto ko siya hindi lang dahil maganda siya. Gusto ko siya kasi parang sa kanya ko nararamdaman na may pumipili sa akin, kahit bawal, kahit mali. Pero ang hindi ko maintindihan, bakit ganon? Bakit parang ako lang yung lumulubog? Hindi naman niya ako pinipilit. Hindi niya ako tinatawag tuwing gabi. Hindi niya ako hinahabol. Pero hinahayaan niya akong mahulog. Hinahayaan niya akong magpakatanga. Parang sinusubaw niya ako sa apoy, pero siya mismo hindi pumapasok. Pinaglalaban ko ba siya o pinapahiya ko lang sarili ko? Doon ko napagtanto, siguro kasi hindi ko rin alam paano magmahal. Paano nga ba? Hindi ko rin kasi natutunan yon. Lumaki akong walang masyadong yakap. Walang nagturo sa akin kung paano tanggapin ang pagmamahal. Sanay lang akong magbigay, pero hindi marunong tumanggap. Kaya siguro kahit alam kong mali, kahit alam kong baka ginagamit lang niya ako, pinapayagan ko. Kasi kahit papaano, kahit ilang minuto lang, may parte ng sarili kong naniniwalang mahalaga ako. Pero gabi-gabi, pag uwi ko, tahimik lang kwarto ko. Walang Clarice, walang lamang, walang yakap, ako lang lagi. Tapos, bigla kong naalala lahat yung mga gabing pinapauwi akong hindi ko alam kung driver ba talaga ang tingin niya sa akin o may iba pa.
Lahat ng simpleng hawak, lahat ng mahihinang buntong hininga niya sa likod ng kotse, lahat yun paulit-ulit sa utak ko. Pero wala siyang sinasabi, wala siyang pangako, ako lang to. Nagsimula akong mainis, bakit ako pumapayag maging second choice? Bakit ako okay na lang na patagang itinatago, parang kahihiyan? Ginagamit lang ba niya ako para maramdaman niya na buhay siya kahit ilang minuto lang? O baka ako rin, ginagamit ko siya para maramdaman kong importante ako kahit sandali? Pinilit kong balikan yung sarili ko bago siya, masaya na kahit simpleng buhay. Wala mang kasosyo, buo ako kahit paano. Pero ngayon, parang hindi ko na alam kung ako pa rin ba yun o iba na. Parang unti-unti akong nagiging tao na hindi ko kilala, taong marupok, taong mahina, taong handang maging tago para lang maramdaman na may pumapansin. Tanong ko lang, paano nga ba magmahal ng buo kung simula't simula, hindi mo rin naman alam kung paano ka dapat mahalin? Ako ba talaga ang may problema o siya? O baka pareho lang kaming dalawa, parehong sira, parehong gutom, parehong takot. You said, Chapter 6, Takasan o Harapin, Sikang Redemption. Theme, pagpili ng daan plot, isang gabi, kinausap niya si Clarice. Straight to the point, ano ba to? Ako ba o laro mo lang to? Pero si Clarice, sanay magtago ng emosyon, sanay sa malamig na pamilya. Hindi niya masagot ng diretso. Kaya si Arnie, nagdesisyon, kailangan niyang umalis. Hindi pwedeng puro ako lang ang nahuhulog. Pero bago siya makaalis, isang malaking sikreto ang bumulaga sa kanya, may relasyon na palang ina-arrange para kay Clarice. Hindi siya kailanman magiging piliin. Prompt language, 78% Common Tagalog, easy to understand, 2% English only when necessary, word count, 2,000 to 2,500 characters per chapter, not words. POV, laging mula sa sender, first person point of view. Tone, sensual, provocative, and intense, with the right amount of tension and emotion, hindi bastos, walang masyadong explicit, pero ramdamang emotional at physical hit, be detailed. Pero huwag maglagay ng title sa bawat paragraph, always start with a chapter title, huwag ka na magpakilala. Isang gabi, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang. Hindi ko na kayang umiti habang unti-unti akong nilulunod ng sarili kong tanong. Kaya nung nagkakasarilinan kami ulit sa loob ng kotse, huminga ako ng malalim at diretsyong binitawan, ano ba to? Ako ba o laro mo lang to? Tahimik lang siya, parang hindi niya in-expect na maririnig niya yun galing sa akin. Akala siguro niya, okay na ako na ganito lang, na driver lang, natago lang. Pero hindi ko na kayang hindi tanungin. Kasi kung ako lang tong nalulunod, gusto kong malaman para makalayo na. Hindi ko kayang itaya lahat tapos ako lang pala ang gumagawa ng kwento. Tumingin siya sa akin, pero yung mga mata niya, parang may pader. Hindi ako makalusot. Hindi niya ako tiningnan na parang mahalaga ako. Tiningnan niya ako na parang hindi niya rin alam kung anong dapat sabihin. Hindi ko alam, yun lang ang lumabas sa bibig niya. Hindi ko alam kung anong mas masakit, yung sagot niyang yun o yung totoo sa likod nun. Kasi hindi niya alam kung ano ako para sa kanya. Hindi niya alam kung mahalaga ako o hindi. Hindi niya alam kung pinili niya ako o trip niya lang. Hindi niya alam kasi sanay siyang hindi pinipiling mag-decide. Siguro dahil ganun siya pinalaki. Sanay siyang hindi maramdaman kung ano ang totoo. Sanay siyang puro pera ang sagot, puro damit, puro gamit, pero hindi siya tinuruan paano magmahal. Hindi siya tinuruan paano piliin ang isang tao. Sanay siyang lahat ng galaw niya, para sa iba, hindi para sa sarili niya. Pero ako, hindi ko kayang ganun lang. Hindi ko kayang maging extra lang sa kwento niya. Hindi ko kayang maging driver lang ng kalungkutan niya. Kaya kahit ang sakit, kahit parang gusto ko pa siyang hawakan, yakapin, pilitin siyang sabihin na may halaga ako, sinabi ko na lang sa sarili ko, kailangan kong umalis. Kailangan kong takasan to. Hindi pwedeng puro ako lang ang nalulunod habang siya, nandun lang sa gilid, nanunood. Pero bago pa ako tuluyang makalabas ng buhay niya, doon ko nalaman yung pinakamasakit. Isang katulong ang nagsabi ng pag-ulong habang nagkakape ako, narinig ko kay Madam, may ipapakilala raw na lalaki kay Clarice. Anak ng kaibigan nila, para raw magkaayos na ang negosyo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ako kailanman magiging piliin. Hindi ako kailanman magiging tama. Ako lang yung naging sandalan niya habang wala pa yung tunay na desisyon ng pamilya niya para sa kanya. Ako yung panakip butas, kaya nung gabing yun, hindi na ako nagpaalam. Hindi ko na siya kinausap ulit. Sapat na yung sagot niyang hindi niya alam. Sapat na yung katahimikang mas sumigaw pa kaysa salita.
Pero ang mas hindi ko matanggap, hindi ko alam kung mas galit ako sa kanya o mas galit ako sa sarili ko. Kasi bakit ba ako pumayag? Bakit ba ako umasa? Paano ka lalaban sa isang laban na simula't simula, talo ka na? At paano ka aalis kung ang totoo, kahit alam mong talo ka na, gusto mo pa ring sumugal? Akala ko tapos na. Akala ko, kaya ko nang takbuhan lahat. Pero hindi pala ganun kadaling lumayo, lalo na kapag pareho kayong hindi marunong magbitaw. Isang gabi, galing kami sa isang event. Alam kong delikado, pero hinatid ko pa rin siya pauwi. Parang normal. Tahimik siya, ako rin. Wala nang hawakan, wala nang lambingan, pero ramdam ko, parehong naglalaban sa loob namin kung susubukan pa ba naming ayusin o tapusin na lang lahat. Biglang may sumalubong sa amin sa harap ng gate ng bahay, isang lalaki, nakatayo, nakaayos, mukhang may pera, may kotse sa likod. Sa una hindi ko pa gets, pero nung lumapit siya at binanggit ang pangalan ni Clarice, doon ko na lamang siya pala yung fiancé na ipapakilala ng pamilya nila. Ganito pala ang trip mo, tanong nung lalaki. Hindi siya sumigaw, pero mas nakakatakot yung boses na kalmado pero puno ng galit. Yung tipong hindi mo alam kung say sabog o tatawa na lang sa sakit. Hindi ako agad nakagalaw. Hindi ko alam kung bababa ako o magmamatigas ako sa upuan ko. Pero si Clarice, doon ko siya nakita ng buo. Hindi yung Clarice na mahina, hindi rin yung Clarice na naghahanap ng haplos. Si Clarice na sanay sa mundong hindi siya kailanman pumipili para sa sarili. Wala to, sabi niya. Driver lang yan. Driver lang. Parang binagsakan ako ng mundo. Parang lahat ng paghinga ko mula nung una kaming magkahawakan, biglang nawala. Para akong itinapon. Para akong basura na dinampot lang saglit para gamitin, tapos itinapon ulit kapag hindi na kailangan. Gusto kong magsalita. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipaalala lahat ng gabi na naghalo ang init ng balat namin, lahat ng kwentong sinabi niya habang nagmamaneho ako, lahat ng luhang hindi niya pinakita kahit kanino. Pero hindi ko magawa, kasi nung sinabi niyang driver lang, hindi niya lang sinabi sa fiancé niya, sinabi rin niya sa akin. Hindi niya ako pinaglaban, hindi niya ako pinili, hindi niya ako kahit sino bukang ipagtanggol. Ang sakit pala kapag hindi ka lang binitawan, kundi nilaglag ka pa mismo ng taong inisip mong baka sakali, kahit isang beses, pipiliin ka rin. Walang may panalo sa ganitong kwento. Ako, talo. Siya, talo rin. Kasi kahit anong ipakasal sa kanya, kahit anong pera o pangalan ang ibigay ng pamilya niya, hindi niya kailanman mararamdaman na siya ang pumili sa sarili niyang buhay. At ako yung nagpakagago, nagpakahulog, nagpakalunod, sa isang kwento na simula't simula, alam ko na ang ending. Hindi ako galit lang. Mas marami pa akong tanong kaysa galit. Bakit kailangan nating hanapin ang pagmamahal sa mga taong hindi marunong magmahal? Bakit kahit alam mong talo ka na, umaasa ka pa rin baka may milagro? Bakit ang pinakamahihinamong sandali, doon ka pa pinakamis lalong sinasaktan ng mga taong inaasahan mong magtatanggol sa'yo? Paano mo pipigilan ang sarili mong magmahal ng mali kung doon mo lang naramdaman na totoo ka? Hindi ito kwento ng happy ending. Hindi ito kwento ng nagkabalikan, nagmahalan ulit, at nagkatuluyan. Hindi rin ito kwento ng tuluyang paglimot. Kasi ang totoo, may mga tao talagang hindi mo kayang kalimutan agad, kahit pa sila mismo ang nagtulak sa'yo palayo. Matapos yung gabing huling narinig ko kay Clarice na, driver lang, hindi na kami nagkita ulit. Walang closure. Walang matinong paliwanag. Parang isa lang akong parte ng buhay niyang gusto niyang kalimutan at gusto ko ring paniwalaan na kaya ko siyang kalimutan, pero hindi pala ganun kadali. Bawat gabi, bumabalik-balik sa isip ko yung mga sandaling akala ko may kami. Yung mga titig niya, yung paghawak niya sa braso ko habang nagmamaneho, yung malamig niyang kamay na pilit hinahanap ang init ko. Lahat ng yon nawala sa isang salitang, driver lang. Pero hindi naman ako tuluyang bumagsak. Hindi rin ako naging bayani ng sarili kong kwento. Ang totoo, ang hirap buuin ng sarili lalo na kung simula't simula, hindi mo rin naman alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng buo. Gusto ko sanang sabihin na pinili ko ng mag-move on, pero hindi ganun kadali. Hindi mo basta pwedeng kalasin yung mga alaala na parang tali lang. Hindi mo agad mapuputol, pero kahit paunti-unti, sinubukan ko. Hindi para ipakita kay Clarice na kaya ko, hindi para magpabida, kundi para sa sarili ko muna. Pumapasok pa rin siya sa isip ko tuwing gabi. Yung amoy ng buhok niya. Yung paraan ng pagtitig niya na parang may gustong sabihin pero hindi niya kayang ilabas. Pero pinipilit kong tanggapin na minsan, kahit anong pilit mong buuin ang isang kwento, hindi talaga kayo yung bida't bida. Minsan, extra ka lang.
Minsan, dumaan ka lang sa eksena ng buhay ng ibang tao. At ang masakit, hindi mo yun mapipili. Pero hindi ako galit. Siguro mas malungkot lang ako para sa aming dalawa. Kasi pareho kaming talo. Siya, dahil hindi niya nahanap ang sarili niyang lakas para piliin kung ano talaga ang gusto niya. At ako, dahil pumayag akong mahalin siya kahit alam kong hindi niya kaya. Ngayon, ako na lang uli. Ako na lang ulit ang bubuo sa sarili ko, kahit bitbit ko pa yung mga basag na parte. Hindi pa ako buo, pero siguro sapat na muna yung kaya kong buuin ngayon. Unti-unti, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Pero DJ, hanggang ngayon, tanong ko pa rin, paano ba maging buo kung simula't simula, hindi ko naman alam kung anong itsura ng buo. Pwede bang magmahal kung laging tira-tira lang ang napupunta sa'yo? O baka dapat tanggapin ko na may mga tao talagang hindi kailanman matututo magmahal ng tama, lalo na kung simula't simula, hindi rin sila minahal ng buo?